Kamakailan sa dalampasigan ng Sitio Marabon sa Balabac, Palawan. Nung na-corner ng mga residente ang buwayang ito na nasa 2 dipa ang haba. Ang lalaking ito, iniangat pa ng walang katakot-takot ang buntot ng nakataling buwaya. Pero ang nakataling buwaya, nagpumiglas. Nakawala ito at hinabol ng mga residente. Asal! Maglangog-langog pa kamo! Nagtakbo po siya sa akin yung harapan po. La ilaha illallah! Mahuli pa kaya nilang muli ang buwaya o sila na ang aatakehin nito? Matagal nang binulabog ng tao ang kanilang teritoryo, kaya sila naman ang tila Romeresback ngayon. Nagsimula raw ang lahat habang naglalaba si Redska. Napatingin po ako sa pantalan. Nakita ko po na parang may lumulutang na kahoy. Ang inakala niyang kahoy, isa na palang buwaya. Napasigaw po ako na buwaya, buwaya. Kaya ang magkakapit-bahay na alarma. Bagamat kilala ang Balabac na pugad ng mga buwaya, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na may napadpad na buwaya sa kanilang sityo. Malayo raw kasi sila sa mga bakawan kung saan madalas talagang namamataan ang mga buwaya. Natakot po ako para sa mga bata na bakit po makagat sila. Ang grupo ng mga mangingisda na kinabibilangan ni Carling, naglakas loob na hulihin ito. Ginawan lang po siya ng patibong na selo. Inamat-amat po yung tali na palubog doon sa part ng ulo niya. Pagkatapos, pumasok na po yung lubid, nakuha na siya. Tinila po namin patabi. Sa tansya nila, ang haba nito nasa 2 dipa. Kaya niyang lunukin na 14 anyos na bata. Ang lalaking ito, walang katakot-takot na iniangat ang buntot ng buwaya. Pagkahagis po ng tela, nagugulat po siya. Nagluag po yung tali na yon. Biglang na lang po siya bumangon. Nagtakbo po siya sa akin yung sa harapan po. Ang mga nasa dalampasigan agad nagsipulasan. Asal! Maglangog-langog pa kamo! Magwak kagad. Ang nagulantang namang buwaya nakatakas papuntang dagat. Nasaan na kaya ang buwayang gumambala sa Sitio Marabon? Sa loob ng ilang henerasyon, ang buhay ng mga tiga-Sitio Marabon umikot sa pagtatanim ng seaweed o agar-agar sa karagatan. Kaya nababahala sila ngayon na sa dagat kung saan sila naghahanap buhay, narating na rin ng buwaya. Nagkaroon na po kami ng trauma dito sa amin. Kasi iba, natakot na rin palaot. Ang katakutan ko po, ang bahay namin malapit sa dagat ganito, ang playa. Matakot po kayo, baka bumalik dito. Hindi namin alam. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balabac, ang nakitang buwaya, isa raw saltwater crocodile. Galing siguro sa mga iba-ibang lugar dito ay siguro kulang sa pagkain kaya napadpad doon. Mula nung nangyari ang insidente, lagi na raw may kasama si Sally sa tuwing nagtatanim siya ng agar-agar sa laot. Lagi rin daw silang may dalang tulos o kawayan. Proteksyon lang, pang takot lang sa kanya. Ngunit
Ngunit hindi lang sa Palawan may namataan kamakailan na buwaya. Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, Sarangani, habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang navideohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Sa 20 ka tuig na ko na pangisda, katupig yun ako siya nakitaan na naibuaya day dire. Agresibo sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag-a-arc ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin ay akin ito. Susunod na! Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, Sarangani, habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang navideohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Lumalangoy sa gitna ng Sarangani Bay. At nung sinubukang mas lumapit pa ng drone, ang buwaya lumubog. Ang nakakuha ng video, ang Ecosystem Management Specialist ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Sarangani na si Gary. Hindi naman siya nagulat, pero nagtaka lang din kung bakit meron pong buhaya dito. Pinag-verify po namin yung drone footage sa mga expert, saltwater crocodile po. Agresibo sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag-a-arc ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin ay akin ito. Bago pa man nakuhanan ng drone, ang mangingisda sa lugar na si Mang Juyjoy, naka-face-to-face na raw ang naturang buwaya na inakala niyang piraso lang ng kahoy na palutang-lutang sa dagat. Sa 20 ka tuig na ko na pangisda, katupig yun ako siya nakitaan na naibuaya day dire. Diyan ako siya nakita. Nya paingon siya diri sa kabatuan ng tud nawala siya. Siyempre, nahadlok mi sir kay naimi mga bata mga ligo diri sa dagat. Unta makuha ang buhaya. At hindi raw ito ang unang beses na may namataang buwaya sa Sarangani Bay. Una na raw silang may nakitang palutang-lutang din na buwaya sa karagatang sakop ng General Santos City nitong August 27 at September 1. Atong doolon, nawala. Tutukuyin pa natin kung anong dahilan baka sila nandirito. Meron tayong mga protected area rangers, ipagbigay alam sa kanila na mayroong mga ganong sighting. Samantala, 2 linggo matapos ang naunang engkwentro sa buwaya sa dalampasigan ng Sitio Marabon sa Balabac, Palawan, muli raw itong namataan sa kanilang karagatan. Nagbabangka po kami. Sabi ng nanay ko, may buhaya daw. May buhaya. Pagkatingin ko, lumubog po siya. Ang naispatan niyang buwaya, meron na raw kasama. Nagpanig na po kaming lahat. Dinigilan po kami ng buhaya, malapit na po kami sa maraming bahay. Sa tingin namin, yung buhaya na yun, baka yun din po nakita namin noong July 30. Minabuti ng pamunuan ng barangay na hanapin ang buwaya. Pero bigo sila. Kung may nakita sila mga buhay, nagsabi-sabi sila sa mga pulis, sa mga kapitan. Paalala ng MENRO o ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balabac, may sinusunod na protocol sakaling may makitang buwaya sa wire. Sabi nila, takpan ng matang buhaya para hindi sila makita. Pero para sa akin, parang hindi tama eh. Ganun yun, na self-defense ng buhaya, dapat pabayaan muna kapag walang authority para hindi mamutake sa mga tao. Marami ng population ng buhaya, mahirap na sila naghanap ng pagkain. Lumapit na doon sa kabahayan kasi marami doon ng mga mabulok na yung karne o isda. Ang balak po namin huliin yung buhaya, isosurrender po namin sa Puerto Princesa po, sa mga crocodile farm po. Huwag na lang huliin nila, pabayaan na lang, huwag na lang gigalaw para hindi mamutake sa mga tao. Ganun ang nature ng buhaya. Kapag mayroon nakita nila, automatic sila mag-report sa amin sa kinakukulan ng mga authorities for government. Makuha ka agad ang buhaya. Sa mga nakalipas na buwan, tila sunod-sunod ang sightings ng mga buhaya. Kahit pa sa mga lugar na dati naman, hindi sila roon makikita. Siguro, paraan din nila ito para ipaalam na ang mundong ito sa kanila rin. Teritoryo rin nila.
Nakabuloy na! Ano ba namang masamang kapalaran ang dumapo sa mga estudyante sa Malabang, Lanao del Sur? Napapasok lang sa eskwela, nabagsakan pa ng puno ng marang. Mas pinahihirapan pa ng malakas na buhos ng ulan ang mapanghamon ng ang rescue operation kamakailan sa Malabang, Lanao del Sur. Ang mga estudyante kasing sakay ng tricycle na tinatawag nilang payong-payong, nabagsakan ng puno ng marang. Ang 7 duguang biktima, lahat menor de edad. Sa bigat ng dumagang higanting puno, pahirapan ang pagtanggal sa mga katawan. Hindi pa sila matanggal doon. Nasugatan po yung 6, patay na po yung isa. Agad rumisponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga tiga MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Malabang. Yung dalawa po, nagsasalita naman, pero yung isa, kumakaway lang yung kamay. Estimated po, 20 meters yung taas ng puno. Hindi pa sila matanggal doon. Nasugatan po yung 6. Para maalis ang mga katawan ng biktima, pinutol ang puno gamit ang chainsaw at makalipas ang halos 1 oras, isa-isa na nilang nakuha ang mga biktima mula sa yupi ng sidecar ng tricycle. Agad silang itinakbo sa ospital. Binalikan ng aming team ang pinangyarihan ng aksidente. Dito po tayo ngayon sa Barangay Kabasaran, kung saan po nangyari yung insidente. Andito pa po yung motorsiklo, sinakyan po ng mga biktima. Dala po namin yung mga gamit. Naputol po namin yung ibang kahoy po dito. Kapansin-pansin na sa kahabaan ng highway, nagtatayugan nga ang mga puno ng marang. Dahil nga lang po sa lakas ng ulan at sa hangin, siguro po yung malaking kahoy doon, bulok na, kaya siguro bumagsak. Sa compound na ito sa Barangay Kabasaran, nakatira ang 5 biktima. Ilang oras bago nangyari ang aksidente. Abala pa raw sa paggayak si Samila at ang nakababata nitong kapatid na si Sayla para dumalo sa kanilang Arabic schooling. Excited sila nga pagkaliran ka klasa. Mabububay sila na di ka kapag eskwela ka pa nga di. Kaya pantagan na dito man na po nga di sila. Puun sila sa madrasa. Ang pinsan at kapitbahay naman ng magkapatid na si Jana, consistent honor student. Hindi po mahilig mag-absent ma'am ang pamangkin ko. Mabait po at magaling at matalino po talaga mag-aral. Ang 7 taong gulang namang apo ni Lola Sahara na si Siti. Pagkaklase mo ka, pero nagdang. Niya nga talaga matero. Kaya nga man yan, sumakapo yun na. Yan inay mo na klase. Dulu mga motor at yung kakapitakan nun. Pumasok na ang mga bata, kasamang isa pa nilang pinsan na si Jehana. At maayos pa raw ang panahon nung sila'y umalis ng bahay. O sisiya ko sa walay na siya para nakangalikin pagkalalakaw nga. Miya lalako ron yan. Magin mo na po ilagwi kami. Pero pagdating sa eskwela, doon palang nakansela ang mga klase. Kaya agad silang umuwi. Sumabay sa kanila ang kaibigan ni Jana na si Alisa. Pero habang pauwi na sila, Doon na po biglang dumating yung malakas na hangin at ulan. agad silang pumara sa napadaang tricycle ni Napi. Ngunit habang binabagtas nila ang kahabaan ng Narciso Ramos Highway, isang puno ng marang na nasa tabing kalsada ang biglang nabuwal at sakto namang tumama sa sinasakyan nilang tricycle. Si Napi tuluyang nawalan ng malay habang ang sa kanyang 6 na mga bata pare-parehong duguan. Nagpunta po yung mga rescuer doon agad-agad. Pinapuputol po nila yung kahoy para maalis po doon sa motor. Pagtawag po namin doon sa mga rescuers po, 10 minutes po, nakarating po sila. Pagka-rescue, idiniretso ang mga bata sa ospital.
Iya ko man ubay kap ko malang-malangaw na malaguya ko. Nya kapila ko malangaw sa tak na pulaguya na ngading tugo maganda nga. Tugo. Dahil bumi ko anak na tiga kan na kaipan tiga kan ka buong dudun suwata kan. Datar no ko na ke kolaps ako dun sa kaya naga ko dun. Baso ka ako ko no rata ginawa na did na pamakuha na di kan kegamamikiran. Sina Jana, Siti, Jehana at Alisa dead on arrival. Nakita namin si Jen na ewan na po talagang buhay. 3 sila po. Nakabalot lang po sa puting tila po. Ay, sobra po sa kasita kan dalaga kay nakukuan. Pero ang magkapatid na Syla at Samila at ang driver ng tricycle na si Napi, bagamat nagtamo ng mga sugat sa katawan, himalang nakaligtas. Paa ko lumalaki tapos hindi ko po magalaw, medyo masakit. Kada iswat ako na si Sayla, ad na palian sa ulo. Sigit surar biyan, kaya operaan sa sabala alinman yan. Kaya palian sa benang nga ng mga dagom niya si Stable naman po ang dalawang pasyente po. Yung nakababatang kapatid po, hindi naman po siya na-admit kasi may mga galos lang po yung tinamong mga sugat sa braso at saka sa kamay. Si Samila po, nag-undergo po siya na operation po. May fracture po siya sa buto po ng braso sa may bandang balikat. Dito di makapatalamat, alhamdulillah kami nakasurvive sila ni Berat. Malakas po yung hangin kaya po natumba yung punong marang po. Una ko pong mairekomenda ay magkaroon po ng special inspection po sa mga puno para po hindi na po maulit yung ganitong trahedya. Pangalawa po ay tamang pag-trimming o pruning para po maiwasan yung overgrowth na maaring magdulot po ng pinsala. Under Article 1174 ng Civil Code of the Philippines, pagka napatunayan na ito talaga ay isang act of God, isang pangyayari na hindi talaga inaasahan man ay hindi talaga natin siya pwedeng iwasan, walang sino man na pwedeng managot or hindi natin pwedeng isisi ito sa kahit sino man. Wala na po ni isang taong makakapigil at nagkakaalam kung kailan darating ang sakuna sa ating buhay. Kaya wala po kaming dapat sisihin pa. Mas importante, pag malakas yung ulan, mag-safety na lang tayo sa bahay. Pinapakiusap natin sa local government, kapag alam na masama ang panahon, magdamag na ang ulan, sana naman agahan. Huwag namang gawing late ang pag-suspend ng klase o pagbibigay ng advisory. Nitong Biyernes, sina Syla at Samila nakauwi na sa kanilang tahanan. Alhamdulillah kami kapiya ginawa kan sa kiniliyong kumawat ako na ipuun sa hospital. Siya kan pagalagaan sa walay. Sa ang pagdarasal namin ay alhamdulillah sa nagmakayanan nila ang pagkawalan ka ng anak, malagpasan nila ang mga pangyayari at hindi na mangyari sa kanilang buhay. Inshallah. Panawagan ng maraming mga magulang at estudyante sa buong Pilipinas sa tuwing masama ang panahon, sana mas maagap ang pagsuspinde ng klase. Dahil mahirap ng sadaan, maabutan at mabagsakan ng puot ng kalikasan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.